Tuloy na tayo sa ating paglalakbay mga tol. So dito tayo dumaan sa medyo masukal na area. Papunta tayo sa bundok kung saan po yung bihag. So doon pa tayo papunta tol, no? Yun, no? Bundok na yan. Ay dyan po tayo patutungo. Medyo malayo pa talaga yan tol, kaya mag-ingatan talaga tayo. May mga kalaban tayo masasagod pa. So ngayon tol ay nag-iisa lang tayo. So pakisabi po ng iba nating kasamahan tol na mga hunter, ang lalo na yung kasama natin sa Team Pogi, no? Na sila Rimart, Julio, Dib at Jenry na nauna sa akin. Actually sana ako, kasama sana ako sa pag-akyat nila. Ang problema ay medyo masama yung pakiramdam natin siguro sa mga nakaraang pagkakyat natin sa bundok na lagi tayong nililipasan ng gutom. Kaya ngayon ay may dala na tayong biskwit at mga gamot na pwede nating mainom kung sakaling man ay magkaroon tayo ng karamdaman sa ating paglalakbay. Kaya sa araw na ito mga tol ay papunta pa tayo sa bundok kung saan po yung napag-usapan namin na magkikita kami, no? At sana ay i-share niyo po ang video na ito tol, lalo na kila AJ, Julius at sa ngayon ay bihag pa ngayon si Brad Pidot. So ipag-pray lang po natin tol na malutas natin agad ang mga problemang ito, ang suliranin na ito tol, dahil para mabilis po yung pag-rescue natin. So bali nag-iisa lang pala talaga tayo ngayon tol, dahil kailangan ko ring i-safety yung pamilya ko. So wag po kayo mag-alala, nandun yung pinagkakatiwalaan natin na si Patrick, no? Nandun po siya. Actually hinatid ako ni Patrick kanina, then sinabihan ko siya na uwi ka agad para may magbantay doon sa bahay, dahil may napansin tayo na tao doon, no? Na nagmamanman. Buti lang ay nakagising tayo, kaya hindi sila agad nakaano sa man yung mga plano nila doon sa bahay. Siguro magnanakaw yun. Kaya kasi nung nakaraang weeks daw, sabi ng biyanan ko o yung papa ng asawa ko, ay may nahuli daw silang batang magnanakaw doon sa loob ng kinukuha. Kasi si mama, yung biyanan ko na babae, nagtitinda yun ng soft drinks. Kaya napansin niya na wala daw siyang binta, pero yung mga soft drinks ay mabilis maubos. Kaya nagtaka sila, no? So hindi inaasahan ay may nahuli silang bata, at yun, yung bata ay nahuli at dinala sa DSWD para bayaran yung kasalanan, o dapat i-correct yung pati yung mama at papa pinatawag din, dahil sila po talaga yung mag-guide sa bata. Siguro hindi ko alam kung ano po yung mga advice, kasi napakahirap talaga ngayon to, lalo yung kabataan ngayon, lalo na pag na-addict sa mga internet, mga laro, online games, ay kadalasan yung mga taong mahihirap, mga batang
walang ama't ina, no? Yung kadalasan na ano sa mga cases na yan, dahil kailangan nila magnakaw para magkapira. Kaya mapalad yung mga taong may ama't ina, no, ng mga bata. Kaya kailangan talaga natin payuhan yung mga bata sa mga mali nilang ginagawa. Kaya tayo bilang ako, isang hunter, nag-i-explore at kailangan nating masugpo yung kasamaan dito sa mundong ito. Kaya sana gabayan tayo lagi, no, ng Panginoon, lalo na tayo na kumakapit sa Kanya, sa ating mga lakas at biyaya na nanggagaling sa Kanya, mga blessing. Kaya sana tol, subaybayan nyo po ang mga video ko. Huwag niyong kalimutan na i-share, i-subscribe kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel. Pakipindot na rin ang notification bell icon sa ating channel para may bago tayong mga upload na video ay lagi po kayong mangunguna po. Kaya sa araw na ito tol, samahan niyo ko upang puntahan natin yung bundok, no? Medyo malayo pa talaga yung bundok na yan. At yung binabaybay natin ay isa itong daanan na papasok. Ayan. So may daanan dito at dito, kaya dito tayo papunta, dahil kung dyan tayo papunta parang pababa yata yan, kasi may naririnig akong ilog kanina sa ano. Kaya dito tayo papunta tol. So tahimik yung area. So shoutout na lang sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga solid nating taga-subaybay, mga silent viewers. Shoutout na lang po. Naway isama nyo ako sa inyong bawat panalangin, sa inyong pagdarasal, sa inyong mga time na pagdarasal. Isama nyo ako. Ano, ito yung daan tol. Kasi ingat lang talaga, dahil nag-iisa lang tayo, at sakaling man may mga mapansin tayo ng mga tao na hindi natin kilala o masama yung galaw, ay kailangan talaga nating mag alerto. Ayan o, medyo tirik dyan banda o. Sukal na yan dyan banda. So simula pa lang yan, no? Paakyat pa tayo dun sa bundok. Saging dito. Parang sira yata. Ito, sira ito. Ito yung bugtok. So ito yung kadalasan na kalaban ng mga farmers, lalong lalo na ko yung saging nyo ay kulang sa bilisina o sabon. May napansin akong motor dito banda. So nagpatid lang tayo kay Patrick mga tol, no? At si Patrick pa uwi na yun sa bahay. Naabutan pa tayo ng ulan, nag-relax tayo, nakapag-signal. May mga pananim dito. Kanino ko yung pananim to tol? Ito, tanim din ito, kadyus. Ito yung kadyus. Ayan o, kadyus. Hindi ko alam kung bakit
Tinawag to dito sa amin na kadyos. Ayan. Masarap din to. Pwede itong makain. Kadyos. Ito yung kadyos. Ayan. Ang tula. Sira-sira na yung mga ano. Ay ano dito. Sayang yung mga okra dito na ano. Nasira lang. Hindi ko alam kung bakit hindi na na-harvest ng may-ari nito. Siguro kulang sa financing. Kulang sa finance abono at kasi medyo malayo din ang area na ito. Mahirap siguro dala dito yung mga kailangang abono para sa kanyang mga pananim. Kaya tuloy lang tayo tol. So dito banda medyo komportable ba tayo dahil nga dahil nga naglalakbay pa tayo sa so may daan din dito, so huwag tayo dyan. Ibon, malaking ibon naman. Baka abutan tayo ng dilim tol sa ating paglalakbay, kaya tuloy lang tayo. Taas-taas ang bundok na yan. Doon tayo papunta. Parang yung daan pa ganito. Paliko yan. Papunta na yan si Babo. Ayan o. Wala kang makikita ano. Parang dumadaan dito mga farmers kasi may apak ng kalabaw. Ayan o. Tuloy lang tayo tuloy. Ayan, medyo maano yung bundok na yan tuloy. Medyo mataas. So ang ano na to, daan na to ay siguro paakyat na yan dyan, paliko. Ito na yung simula sa ating paglalakbay. So mahaba-haba yung paglalakbay natin, kaya samahan nyo ko tol ha, para mailigtas natin yung mga bihag, lalo na si Brad Pidot, yung asawa ni John Ray. So kaya nga pala mga tol, si ano pala, si hindi ko ba natanong kila John Ray kung siguro nandun ki ano, sa kasama siguro ng, kasi yung bata sa mga nagtatanong, baka magtanong pa kayo. May mga awak so na-distract tayo tol. So sa mga nagtatanong tol about kung saan namin iniwan yung bata ni Rajan Ray, so nandun sa asawa ni, may mga ibon, nandun sa mga sa asawa ni ano tol, sa asawa ni Radib, yung anak ni Brad Henry. Saka syempre nandun rin si ano, si Brad Carlos. Kaya para malaman nyo, may uwak paikot-ikot sa atin, putik kamay, kado tayo dito. Diyan sa kanina si Babaw. Delikado tayo dito. So alerto tayo no,
Ayan, ikot-ikot yung mga uwak dito sa spy. Parang may puti yung nasa harap niya. Iwan ko kung baka camera yon. Masama yung pakiramdam ko dito. Ayan. Dumami tuloy. Niikot-ikot yan dito sa atin. Ikot-ikot yan sa akin. Huwag tayong pa-distract yan. Kung ano man yung mga sasagupa dyan natin sa dito sila sa puno. Ikot-ikot. Tuloy lang tayo to. May tao sa una. Tao sa unahan to. Munti kamay. Kalaban to. Tabi dito banda. Kalaban to. May mga armas. Hindi natin masyado makita dito kasi nakatabang. Pero yan, yan ang puno na yan. Yan. Ang puno na yan. Yan. Puno na yan. Yan may lumabas yung kanina. Iikot yung ano. Diyos ko. Harangin tayo nito. Dito tayo akyat. Kailangan talaga natin mag-ingat. May mga spy sila talaga. So yun, isang mapagpalang umaga sa ating lahat yan mga tol. Sa lahat ng mga solid supporters natin dyan, mga silent viewers. So mega love shoutout po sa inyo lahat. So patuloy pa rin tayo hanggang ngayon sa ating paglalakbay upang makarating tayo sa area kung saan po talaga yung target namin na location. At may mga naka-encuentro na tayo tol na mga kalaban, pero pinilit natin iniiwasan dahil hindi po masama yung umiwas, lalo na pag sa tingin natin ay delikado at mapanganib. So sa pagkaalam ko ngayon mga tol, yung mga message ng mga supporter natin, mga mensahe sa atin ay naambos daw sila Remart sa pagbalik na nila papunta sa location. Naambos na sila, kasama sila Janry, si Dave at si Julio. So bali 4 yata sila naambos. So yun yung problema sa ngayon. At hindi rin tayo nakapanood ng kanilang mga video gawa ng mahina yung signal dito banda sa area na ito tol. Kaya mamaya hahanap tayo ng medyo mataas na area upang makahagip tayo ng magandang signal. So sa ngayon ay nag-ano muna ako dito, papahinga kasi parang may putok dito ng barilo. So ang oras natin ngayon murag alas 7 na siguro sa buntag mga tol dito sa amin sa
sa Pilipinas. Kaya ako tapos na kong kumain ng biskwit, so mamaya siguro ay kakain na naman tayo ng almusal natin. May baon pa naman tayo dito na kanin, pwede pa siguro to na tinapay. So sana tol, kung makontak nyo man sila Janre, sila din, kasi di ko alam kung sino po yung magkakasama ngayon, sino ba yung mga nahiwalay. Sana ipaalam nyo tol na papunta na ako sa area. Actually ang area na ito ay may mga kalaban na rin, no? Kaya kunting pag-iingat, dapat alerto at huwag tayong focus sa harap. Kailangan din natin na magmasid sa paligid at sa likod natin, dahil minsan talaga hindi natin maiwasan na yung mga kalaban ay sa likod natin dumadaan. Kung minsan tayo ay nabibiyag dahil hindi natin na mamalayan na nasa likod na pala natin sila, no? Kaya kailangan talaga na kunting ingat at kailangan na maging alerto sa ating bawat hakbang. Ay huwag tayong magkumpiyansa dahil yung mga kalaban natin ay naglalagay ng mga patibong. So ito lang po yung maipaabot ko sa kanila tol, sa mga kasamahan ko, no? Na hunter, lalo na sa Timpogi, na mag-iingat po sila, lalo na kila Dave, Julio, Remart at saka si Janre, no? Dahil isa rin sa target nila si Janre. Kami lahat ng Timpogi target nila. May mga plano sila para sa amin at yun ay hindi dapat matutupad. At nabalitaan din natin dahil may nagsabi sa akin na supporter na si Remart daw ay tinatugis dahil gusto nilang hulihin. Kaya ingat na lang talaga dahil di natin hawak yung oras, di natin hawak yung swerte ba. Kaya maging alerto tayo sa ating bawat hakbang, no? Hindi ko alam kung saan banda ng area na ito, pero umaasa ako na may mga kasamahan tayong matatagpuan dito. Pero tuloy lang tayo tol, at sana samahan nyo ako hanggang sa matapos namin ang mission na ito sa pagligtas natin, lalo na kila Pidot. Ang problema, di natin sila makontak, sila Julius, siguro walang signal, hindi kaya lowbat. Sila AG, di natin sila makontak mga tol. Kaya nag-alala din ako, no, sa kalagayan nila, lalo na yung mga taong yun ay malapit na rin sa atin dahil sila po yung lagi nating kaagapay sa ating pag-explore. Kaya diskarte na lang talaga ang kailangan upang tayo ay makasurvive. So marami na tayong pinagdaanan tol, kahit ano na lang yung mga pagsubok na dumaan sa atin, pero sa awa ng Panginoon ay nakakapag-survive din tayo. Kaya maraming salamat sa inyong walang sawang suporta tol, sa inyong pagmamahal sa akin, sa inyong mainit na pagsuporta, sa inyong laging panonood sa aking mga video. Ang lahat na po na ito na narating ko ngayon, 279k subscriber, ay hindi ko po ito maabot kung hindi sa inyo. Kaya bawat isa sa inyo tol ay napakahalaga. Kaya salamat ng marami. Hindi ko man kayo hindi ko man maipapangako na malulutas ko ang mga problemang ito, pero sisikapin ko na
mapagtagumpayan ang mission na ito. At asahan ko tol na nariyan po kayo palagi nakasuporta sa amin, sa akin at sa aking buong team. So sa ibang mga hunter natin na kasamahan, may mga problema din sila, mga mission sa buhay, kaya intindihin natin kung hindi sila makakatulong sa ating mga mission dito sa bundok din. Dahil iiba man yung mga mission namin, pero iisa lang yung ano namin, target namin na makatulong rin sa iba. Pwera na lang sa mga taong dati naming kasamahan na naninira. Kaya tuloy lang tayo. Sabi nga ng iba, habang may buhay, habang tayo ay may hininga, ay may pag-asa. Basta tuloy lang tayo. Problema lang yan, pagsubok lang yan na kailangan nating malagpasan. Kaya tuloy tayo hanggang sa huli. May motor dito banda to. Siguro may daanan dyan. Dahil itong mga nadadaanan ko ay medyo ano to, masukal. So ito na yung sinasabi ko tol na area, yung tinuro ko kahapon, napuntahan natin. So, wala akong idea kung anong bundok ito, pero kailangan na makontak natin yung iba nating kasamahan para kung saan man sila ngayon, lalong lalo na kila John Ray, no? Sila Rimart at saka sila, so sana magkikita ulit sila nang sa ganun ay sama-sama po kami na iligtas yung bihag. So, pagkikalat po ng video na ito tol, pag-share po sa iba naming kasamahan, sa iba kong kasamahan tol. So tuloy tayo, hindi tayo magtatagal dito. Baka may dumaan na naman dito na mga kalaban, lalo na ito ay parang daanan nila, kaya kailangan nating mag-ingat. So, dito ako dadaan tol. So hindi ko pa pala nasabi kanina, may napansin ako na sumigaw. Iwan ko kung bandido ba yun o bihag nila, pero parang familiar yung boses, kaya napadpad ako dito sa area. Kaya sana kung kasamahan ko man yun, kung si Brad Pidot man yun, ay sana ay matulungan natin tol, no? Para may masakses din tayo na mission sa pag-akyat natin dito sa bundok. Hindi lang yung si Pidot yung makukuha natin, pati na rin yung asawa ni Brad Janry, para na rin makatulong din tayo sa ibang hunter na nangangailangan ng tulong. So ayop tol na tapusin nyo hanggang sa dulo na matapos namin ang mission na ito. Subaybayan nyo po bawat anggulo ng aming mga video tol, mga kasamahan ko po, para mas maintindihan nyo po yung mga kaganapan at mangyayari, at maiabot nyo rin po sa iba naming kasamahan. Kung sakaling di man kami magkakita-kita, ay alam nila kung saan na kami banda na bahagi sa lokasyon na aming pinupuntahan. Kaya ingat lang talaga. Ito parang daanan to dito dahil may parang mga apak po. Ayan, mahaba pa yung lakbay natin to. Ito medyo ano dito to, medyo hindi masukal,
pero dyan sa unahan medyo masukal na, kaya kailangan natin mag-ingat dahil may kakaiba akong nararamdaman na iwan ko kung bakit, pero parang yung katawan ko ay umiinit. Pero kailangan pa rin nating magmasid at mag-ingat sa paligid dahil tahimik pero mapanganib talaga yung area, kaya kailangan na maging alerto talaga. Yung ano talaga pala natin, yung purong natin, kailangan pala natin itong suot para depensa kung sakaling may putakti din na makagat yung ulo natin. Nasanay na akong ganito tol, mag-explore. May trademark tayo na ganito noon pa yun, di pa sikat si Elias ay may ganito na talaga tayo, may bandana na tayo sa ating ulo. Baka sabihin ng iba na sinundog lang natin doon kay Elias, pero di pa yan sikat si Elias ay may ganito na tayo sa ulo. Yung dati blue, ngayon ay itim, hanggang sa itim na talaga yung nagustuhan ko na itali sa kong ulo, dahil nasanay na rin ako na may bandana sa sa ulo ko. Yung guantes ko dito sa bag basa kasi naulanan ako kagabi, at butin lang ay may dala tayong silupin. Medyo masukal ng area nito. May narinig akong sigaw kanina, kaya di na ako tumuloy na bumaba dun sa nagmasid ako sa paligid, pero medyo may kalayuan yung sigaw. Mga bandido yata yun, kasi sabi nila ay badi daw, parang may hinahanap sila tol. Baka ito yung mga bandido na umabol sa mga kasamahan natin, kaya huwag tayong kumpiyansa at alerto lang tayo, lalo na nag-iisa lang tayo. Pero huwag silang pasisiguro, dahil oras na ako yung inengkwentro o sinasagupa nila ay talagang hindi ako magdadalawang isip na kitilan sila ng buhay, dahil pagod na ako sa mga ginagawa nilang paulit-ulit na lang ng bibihag at ng bibiktima ng mga taong inosente, walang kamalay-malay, pati nga bata. Nawa talaga ako sa kalagayan ng asawa ni Brad Janry, dahil yung asawa ni Brad Janry ay parang 6 months o 5 months yung kanyang sinapupunan, yung kanyang tiyan. Di pa yata nakapag prenatal, kaya kailangan talaga na mailigtas namin yun. Kasi iba sa mga ina dyan, kailangan natin na ipa-check up yung bata, at kailangan makapag-injection yung ina, lalo na kailangan din na yung ama makapag-inject din. Tama ba yun? Tama ba yun tol? Yung ama hindi pala, yung kailangan pala na yung ama ay yung ama pala tol ay kailangan na makapag inject, ay yung ina pala, yung ina kailangan na makapag inject, mapa-injikan ba yung si Janry, kailangan madala ni Janry sa doktor at may pa-check up para mapa-injikan. Mali pala to, si Janry naman noon makapag-inject.
pasensyahan na tala, naguguluhan ako. Kailangan pala na yung asawa ni John Ray ay mapa-injikan niya doon sa center para makapag prenatal. Nandun pala, mali tuloy yung sinasabi ko sa inyo tol, na kailangan si John Ray makapag-inject sa kanyang asawa. So kaya naawa talaga ako tol sa kalagayan ng asawa ni Brother John Ray, no? 6 months na, malapit na, kaya kailangan hindi pa matapos ang taon na ito ay mailigtas na namin. Baka yung magiging anak ni John Ray ay kukunin yun ni Bagnot at gawing alay para muling lalakas at mas lalo pang magiging immortal. Narinig ako kaninang sigaw dito banda. Ayun, parang may tausanan. Tausanan tol. Kailangan lumahanap lang yung vlogger tol, dahil may pabuya daw sila pag may mahuli silang vlogger ngayong December ta. Posible lang dito dumaan yung mga vlogger na hinahabol nila. Sino kayo ang hinahabol nila tol? Nasaan na?
habol silang vlogger dito. Sino kaya yung tumakbo dito na vlogger? Hindi ko alam kung sino, pero sana kasamahan ko yan. Bihag daw. Lipat na nila yung bihag. Siguro may bihag to sila. Damay, sino kaya yung bihag nila to? Bihag sila. Kailangan masundan natin to. Dahil may bihag to sila. Kailangan ilipat. Maganda na pagkain yung mga saman doon. Oh, wala na rin hihinga yung hindi. May problema nila. Bihag. Hihinga tayo. Buti na lang doon sa dinaanan natin tala ay nakaalis tayo agad. At dito tayo napadpad kasi doon sila galing. Siguro may hinahabol sila dito na kasama natin. Kasi sabi nila may vlogger daw na tumakbo dito. Nahabol nila. Ayun, patuloy pa rin sila pala. Sinabi lang kanina lang na kailangan bumalik daw agad sila sa kampo. Dahil kailangan din daw nila ilipat yung bihag. Hindi ko alam kung sino po yung bihag nila. Pero mas maganda siguro na susundan natin to sila. Ayan. Bihag daw, bihag. Ito sila sa bihag. Dalawa sila tula. Yung isa nandito banda, yung isa dito. Di sila magkakasama pero parang perimeter yung ginagawa nila. Di masyadong malayo. Pero kailangan natin itong masundan upang masilip natin kung sino yung bihag nila. At kung sakaling man na malanganin tayo, kailangan natin gumamit ng barilay. Kailangan talagang putukan para hindi tayo maunahan kasi mahirap kalabanin yung mga tauhan ni Commander Bagnot na yun. May mga taglay ng agimat at anting-anting. Dahil si Commander Bagnot talaga ay
bandido po yan na kulto. Sumasamba yan sa rebulto na tinuturing nilang kanilang Panginoon. Nag-aalay yan ng nag-aalay yan si Kumandirin. Bagnot ng mga bata dun sa kanyang rebulto. Nasanahan sila to. Hindi lang tayo masyadong malapit mga tula, baka mapansin tayo. Dahil baka sa unahan marami yan. Kayo yung gumagawa ng kasamaan dito. Ay, lagi kayo na ambuso ng mga inosenteng tao. Tangin na daw, tol. Hindi nila alam yung mga ginagawa nila. Sila mismo yan. Yan. Orang bunga itu. Bunga. Mayroong pagkain. Nakuha sila ng portas, tol. Ingat ka niya, Mari. Baka may lasan niya, Mari. Mamatay na lahat! Plano nila, kukuha mo na sila ng portas, tol. Dahan, sundan natin to. Hanggang sa mabuhay, mga vlogger na yan! Hindi na tatahimik, kumundok! Natin ngayon ay kanlang anak na pagkanta kanlang mga natin na dibaret nandun na yung kukulit sabo mahirap talaga siguro yung biyaga yun bakit niyo huwag naman yan kumalap Ron, mag-aarabisin yan. Nawahanap ko ulit ng mga itaw. Kaya dito. Nanininig ka. Mapagkat naman yan. Baka madaming ahas yun. Magkakal pa tayo. Ano na tayo sa kampo? Ay, na gano'n. Kaya na tayo matagal. Dapat pa doon. Kailangan na silang tulong doon. Ilipat ang mga biyak. Bata na biyak, tol. Huwag muna natin tong galawin, tol.
pagpasensya nyo na. Kaya ko namang tapusin to agad, pero kailangan nating masundan tong dalawa na yun. Yung malapit dito kanina, kaya ko sana yung tapusin, pero baka magtaka yung isa. Yung plano ko na sundan sila baka mabulabog pa. Doon papunta sila, babalik yata to. Siguro yung kampo nila doon banda siguro. Yung may narinig ako kaninang motor, baka yun yung may kampo. Baka may mga bihag doon sila na nilagay. Kaya kailangan talaga nating masundan to at matunton natin kung saan nila nilagay yung mga bihag. Baka nandun yung asawa ni Brad Janry or di kaya si Brad Pidot. Patuloy pa rin tayo sa pagsusunod sa kanila tol. Sa kampo nila. Papunta na ito sa kampo nila to. Kaya mag-ingat tayo. Nasundan natin to sila upang hindi tayo mapansin. Dahil once na malata tayo, sigurado bakbakan ang mangyayari nito. Sila tol. Sundan na natin to sila tula. Mag-ingat lang din tayo, baka may mga kasama pa dyan sa unahan. Dahil may narinig ako kanina na ayun, babalik na to sa kampo tol.
talagang kailangan nating mag-ingat lang talaga. Nasunahan sila to. Sige ko na mapuntahan yung kampo nila. Dahil panigurado maraming bihag doon. Bayin mo ako, Ama. Ayaw ka ba ng dibdib, Utol? Yung isa nandito, yung isa. Kailangan talaga natin mag-ingat na hindi tayo maanon na kasi nandiyan yun sa paligid.
isa. Sundan natin ito tala. Habang papunta doon sila sa kanilang kampo ay naghahanap dito ng mga pagkain. Habang binabaybay nila yung area nito ay naghahanap din ng mga pagkain to na pwede nila makain para may pagkain sila sa kanilang mga bihag. Kawawa yung mga bihag. Bakit yata ang motor? Susundan natin to sila tol para marating natin yung sinasabi nila na bihag. Lagi talaga yung target nila na hulihin. Sana mapanood to ng mga kasamahan ko to. Dito sila dumaan. Ito yung mga bukas nila to. Dalawa lang to sila tula. Sinusundan natin. Ang bilis makalakad ah. Pababa na naman sila tula. Hindi pwede na masyado tayong lalapit dahil baka mapansin nila tayo at baka magpaputukan pa kami. Din may mga makakarinig na mga kasamahan niya, lalo na malakas yung baril natin, kaya hindi pwede na basta-basta tayo agad-agad magpaputok. Kaya safety first muna tayo dito. Kung makita to mga kasamahan ko tol, pakisabi po na may sinusundan ba ko ng dalawang bandido na papunta sa kampo nila dahil kailangan malipat daw yung bihag dahil mga vlogger na nasagupa sila. Baka ito yung mga umambo sa kay Primart Julio at Dib at Janby. Kailangan natin makita masundan.
Wala rin. Kung saan sila dadaan, doon din tayo dadaan tol, dahil hindi pwede na mawala sila sa ating paningin dahil malakas yung paglalakad nila, kabisado nila yung area. Ayun, ang pakyat na sila tol. Malayo pa daw yung lalakbay nila. Medyo malayo na yan. Saan sila tol? Pahinga na sila saglit daw. Ano kaya ito, huliin natin tong dalawa tol, pero kung huliin natin to, sisigaw ito uli, kaya maano natin to, mapas lang natin to. Mga vlogger talaga yung inaano nila tol. Mga vlogger daw yung nagpapay. Mali yung mga paniniwala nila. Sinabi nila na mga vlogger daw yung nagpapahirap sa kanila, lalo dito sa bundok. Hindi nila alam na kami yung mga tumutulong sa kanila upang sila ay magbagong buhay, dahil mali yung mga paniniwala nila at mali yung mga sinasabi ni Commander Bagnat sa kanila tol. Kaya kailangan nating mag-ingat, dahil oras na makita tayo nila ay pwede na tayong barilin. Sinahan sila tula. Sobrang bilis sila umakyat sa bundok tol. Kalahin mo yun, mataas yung bundok na yan, pero sobrang bilis sila nakakakyat. Galing pa doon sa ano, hirapan tayo magkasunod.
sila kanina naka-standby. Nandun sila sa unahan. Sana tama itong mga ginagawa ko na susundan ko lang muna sila. Nang sa ganun ay matuntun ko yung kinalalagyan ng mga bihag. Tol, pag-share po ng aking video tol sa mga kasamahan ko tol. Wala ko silang vlogger tol. Makasama natin. Kaki. Nabo nila. Damay. Baka kasamahan ko yun. Nabulabog. Di ako sure tol kung vlogger yun kasi pero sabi nila vlogger daw. O sana mapanood yung video tol. Baka mga kasamahan ko yun. Vlogger daw. Nabol nila tol binaril-baril. Gumanti naman ng putok yung kasamahan natin. Kung sino man yun. Saan sila kung wala vlogger daw. Confirm tol vlogger. Sabi ng isa kasama na. Damay. Nagulabog sila tol. Delikado daw. Yun yung sinasabi ko tol na kung sakaling man makita tayo talagang puputokan tayo nila ng baril. Yun nga. May hinabol sila. Pero di ako sure tol dahil hindi ko nakita. Pero narinig ko na vlogger daw. Pero di ako sure kung sinong vlogger po yung hinabol nila. Kaya panoorin niyo po yung anggulo ng mga kasamahan ko. Baka nandito lang sila sa paligid. Nagtatago rin. Ayan. Ang damay. Bulabog yun may sumigaw sa kabilang kampo. Kampo o kabilang area. Pero yung dalawa nandyan. Rinig ko yung salita nila. Kailangan natin sundan yan. Para hindi mawala sa ating paningin. Diyan lang yung sunahan.
Wala yung hinabol nila. Nasa baba sila tol. Bilis tayo nakawala. Ayan. Kailangan na din lamang madali para mapaalam nila sa kanilang kasama na may mga vlogger na papunta talaga sa kanilang kampo. Diyan daw tumakbo tol. Yung isa tol. Yung isa nandito banda. Sinundan nila yung vlogger na tumakbo. Yan na papunta lang. Hirap magsunod tol. Baka may mga kasamaan pa to. Kailangan distansya lang muna talaga tayo.